Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Shimpa Masagariciano, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na tingnan natin ang nagsasabihin sa'yo ng ating mga gabay. This is weekly gabay for the month of October 9 hanggang October 15 for the sign of Sagittarius. So, sagi, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kano naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mahagilap? So guys, this reading is a journey reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course guys, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na hindi nag-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng may kapal. Diyos na ang bahala magbalik sa inyo ng kabutihang loob nyo. Maraming salamat po. So, umpisahan na natin ang laban. Angel Spirit Messages, ano ang gusto sabihin sa iyo ng ating mga gabay for the week of October 9 hanggang October 15 for the sign of Sagittarius. There is a 9 of swords in reverse. There is a releasing fear. No, kumbaga sinasabi dito, maaaring nakakawala ka na sa takot at pangamba mo or something na parang wala ng anxieties, no? Nagkakaroon ka na ng healing and relief, no? Pero kumbaga, nagkaroon ka na ng clarity dito. At the same time, there's, I told you, mental clarity with the King of Swords. Parang nagkaroon ka ng mental clarity dito or intellectual power, no? And of course, there's a King of Wands. There's an control, no? Parang nakokontrol mo na yung emotions mo. Even your, yung aggressive mo or parang ganon, yung pagiging aggressive or something na parang nangangamba ka, nagiging ano, kumbaga, parang hindi ka mapakali dito or dati ganon, something na nangyari sa'yo. So, sinasabi ngayon kung nakokontrol mo na yung emotions mo. At the same time, there's a practical, by the King of Pentacles, being practicality, no? Kailangan maging practical ka at kailangan balance, no? At kailangan na hold mo yung power mo at the same time, nakikita mo na yung bigger picture of yourself. Kumbaga, nakikita mo na unti-unti ka na makakausad, unti-unti ka na kumbaga, hindi ka na yung yung parang nagkakaroon ng pangamba. And of course, there is a King of Cups. There's a devoted and supportive person, na kumbaga may gumagabay dito at may sumusuporta sa'yo dito. And of course, may talagang may tumutulong sa'yo, no? And of course, there's a Knight of Pentacles. Being practical about sa finances, no? Sinasabi dito na there's a slow and steady. And of course, sinasabi dito na kailangan committed ka sa ginagawa mo or something na kailangan nakapokus ka dyan sa ginagawa mo. Kailangan mahal mo yung ginagawa mo. So, let's see what is the Knight of Swords in reverse. Guys, there's a four king dito, ha. Apat na king na lumabas sa cards mo. Some of you, there's a four king na involved or some of you, malakas ang masculine energy dito na there's a Sagittarius na lalaki na kumbaga marami siguro Sagittarius na lalaki ngayon na nanonood or something na nahagilap ng ating energy or something na merong kumbaga Sagittarius woman na mayroong mga involved na apat na kalalakihan dito. So, ibig sabihin dito, there's a masculine energy na kumbaga maraming involved sa'yo. There's an intellectual, there's control, there's a practicality, and of course, there's a devoted and supportive person, no? Kumbaga magkakaiba ng eksena. So, ibig sabihin maraming kumbaga, some of you, baka marami kang maliligaw o maraming naliligaw sa'yo o marami kang kakompetensya, di ba? So, let's see what is additional messages for the Knight of Swords in reverse. Because there's a seven of Cups, no? Sinasabi dito, there's a choices. Marami kang pagpipilian dito or marami kang options or sinasabi sa'yo dito na ngayon, kumbaga, nawawala na yung iniisip mo or nangangamba mo dahil marami ng pinagpipilian or marami ka ng option, no? Marami ng opportunities. So, what is the King of Swords? There's a Ten of Pentacles. Wow. There's a long-term success and long-term investment. At the same time, there's some wealth talaga, di ba? May pinanghuhugutan talaga, may pinanggalingan na kasaganahan, no? Sinasabi sa'yo dito na magkakaroon ka ng mental clarity at disiplina, no? Para makamit mo itong long-term success na to. So, what is the King of Wands? So, there's a Two of Wands. There's a partnership.
itong partnership na to kailangan control daw. So, ibig sabihin, dapat tinitignan yung dalawa yung bigger picture of yourself. So, ibig sabihin nito, magkakaiba ng kaso magkakaiba siya ng personalities. Ganun ata. Because there's a two of course, there's a part, there's a unified love. At the same time, kailangan control, and of course, kailangan, discipline, no? Sa mga bagay na ginagawa mo, no? And because there's a King of Pentacles. And of course, there's a Six of Wands. Pagdating sa finances, kailangan secure ka. No? Kailangan, kumbaga, kailangan nagagamayan mo or kailangan protektado mo ang finances mo. At the same time, there's a Six of Wands, there's a victory and success. Magtatagumpay ka about sa finances. And kumbaga, talaga in all aspect ha. Kumbaga, nilagyan ka ng mental clarity about sa finances, sa love life, sa career. Talagang inanuhan ka dito, tiho, pati sa emotions. Lakado. And of course, there's a Nine of Wands, no? Kumbaga sinasabi dito, there's a perseverance. May mga bagay na kailangan mo pagtiyagaan o may mga bagay na kailangan mong intayin. Hindi mo kailangan madaliin sa mga bagay-bagay na kung gusto mo makuha or gusto mong, kumbaga may mga taong kumbaga nagkakagusto sa'yo, nililigaw sa'yo or nililigawan ka, kumbaga hindi mo kailangan madaliin, no, yung proseso. Kumbaga sinasabi sa'yo dito, kumbaga kailangan mo magtiyaga. There's a final part na kumbaga mangyayari talaga pero kailangan mo mag-antay. Takes time. Step by step. Kasi once na magmadali ka, magkakamali ka. So sinasabi sa dito, hayaan mong mangyari naturally, no? Hayaan mo siya mag-unfold. So let's see what is Nine of Pentacles. And of course, sinasabi dito guys, there's a Page of Pentacles. There's a manifestation. May mamamanifest ka dito about sa finances, no? Kumbaga, ito ay pangmatagalan talaga, no? So, there's a slow and steady. And of course, there's an, kumbaga, committed talaga pagdating sa finances and grounded, no? Sinasabi sa'yo dito kapag talagang, kung gusto mo ma-manifest sa isang bagay, kailangan nakatutok ka. Hindi mo kailangan magulo, no? At so, what is the Knight of Swords in reverse? And of course, the Seven of Cups, there's a Wheel of Fortune. So, ibig sabihin dito, there's a good luck, or there's an offer, or life cycle, na biglang pagbabago dito na eksena. Of course, there's a destiny to happen. Kumbaga, turning event, or turning point, something na biglang pagbabago na hindi mo inasa. Kaya pala biglang nawala yung anxieties, deception, kumbaga, parang biglang tulong ng universe sa'yo. Na there's a lot of opportunities, no? Kumbaga, ikaw na lang mamimili, di ba? So, what is the King of Swords and the Ten of Pentacles? And because there is a Two of Swords, no? There is a decision, difficult decision, nahihirapan ka mag-decision ngayon. So, nagkakaroon ng doubt and inner conflict. So, sinasabi sa'yo dito, na kailangan mong pagmunihan or pag-isipan or kailangan mong paliwanagin yung isip mo. Kailangan mo mag-meditate, no? Para mabigyan ka ng mas matalas at mas matinong kasagutan sa lahat ng katanungan mo. Para natitimbang mo, no? What is the King of Wands and the Two of Cups? There's a Four of Cups, I told you. So, there's a re-evaluation, no? Kailangan evaluate mo muna or i-visions mo muna bago ka mag-take ng action or bago ka mag-desisyon, diba? Para at least, no more doubt, no more regret, diba? And no more mistakes. So, what is King of Pentacles and the Six of Wands? And of course, there's a Seven of Pentacles. There's a harvest time. Ibig sabihin dito, yung mga bagay na tinanim mo, at the end of the time, magkakaroon ka ng harvest time. So, being a practicality, kailangan maging secure ka at magkaroon ka ng boundaries or mag-set ka ng boundaries para at least yung business, yung trabaho, negosyo, or magkaroon ka ng time management, no? Kumbaga magkaroon ka ng ma-organize mo yung mga bagay-bagay para at the same time hindi ka maguguluhan or hindi ka magkakamali or hindi ka kumbaga malilito no, sa mga obligations sa ginagawa mo, 'di ba? Sinasabi sa'yo dito na success kailangan kung gusto mo makuha yan, there's a perseverance na kailangan mo pagtiyagaan. Diba? At kailangan mong pag-isipan ng maraming beses. At kailangan control at kailangan talagang detalyado kung ano gusto mong gawin sa buhay mo. Hindi pwede yung bara-bara, hindi pwedeng 'di ba? Sa decision sa buhay, hindi yan yung bahala na, okay na yan, ganyan. Hindi ganon. Kailangan kasi hindi naman sa lahat ng oras may second chances, 'di ba? So sinasabi sa dito, bago ka mag-take ng action or bago ka mag-decision, kailangan mo muna pag-isipan na maraming beses. Hindi lahat ng mga bagay na pagkakamali may nababalikan pa.
'Diba? What is the Six of Cups and of course the Nine of Wands? There's an Ace of Cups, no? There's a new offer or new material offer na sinasabi sa inyo, or there's a new love life or new relationship, no? Kumbaga itong tao na to, kumbaga sa tagal mong inantay, sa tagal ng dami na pinagdaanan mo pagdating sa love life, itong tao na to ang magpapatunay sa'yo na talagang malalim na pagmamahal, no? Ang kahulugan talaga ng pagmamahal. So, what is the Nine of Pentacles and the Page of Pentacles? And of course, there's a Queen of Wands, stability and control, 'di ba? Kung gusto mo ma-manifest yung mga bagay-bagay, kailangan kontrolado mo yung sarili mo, yung emotions mo, yung pagiging practical mo, yung pagiging emotional mo, at ang pagiging material mo. So, ibig sabihin dito, lahat kailangan balance, no? Para hindi ka nagkakaroon ng isolations, no? Mahirap sa pagdesisyon or something, anxieties, overthinking, di ba? Kumbaga sinasabi sa'yo dito, bago ka mag-take ng action, kailangan mo pag-isipan na maraming beses. And of course, sinasabi dito, confident is key to success. Kailangan mo pa rin magkaroon ng confident para at least hindi ka, kumbaga, nagkakaroon ng alinlangan, di ba? Kailangan may fact talaga. May fact, and of course, alam mo talagang legit yung mga bagay-bagay bago ka mag-take ng action. So, let's see what is the outcome. Let's see what is the outcome. Ang outcome is the Strength card. See, I told you, confident is key to success, no? Strength card, yung pagiging malakas at magiging matapang at pagiging makapal yung mukha, no? Hindi ko sinabi yung walang hiya, pero sinasabi ko makapal yung mukha, parang kaya mong humarap sa tao, no? Na walang kinakatakutan, no? And other side yon tihal. Kumbaga, kidding aside yon. Ibig sabihin dito, there's a Knight of Pentacles, there's a blossoming abundance. Ibig sabihin dito talaga mamamayagpag ka talaga at talaga sinasabi sa'yo dito na unti-unti mo na maisa sa katuparan lahat-lahat ng eksena. In all aspect ha, ang ganda ng eksena mo dito talagang kinarir mo kasi the Wheel of Fortune is here. Four elements tong talagang tinutukoy dito. At the same time talagang lahat ng aspeto talagang sinuyod mo. And of course, there's a Nine of Cups, there's a wish fulfillment. Kumbaga, magkakaroon ka ng emotional richness. Kumbaga, talagang nag-uumapaw na kaligayahan, ganon. And life abundance. So, let's see what is power of the deck. There's a the World card. Ibig sabihin dito, talagang lahat ng aspeto hawak ng eksena na to. Kumbaga sinasabi sa reading na to, lahat ng aspeto, lahat ng eksena, talagang sinasabi sa dito, be analyze and reevaluate anything or everything, no? Bago ka mag-take ng action. And of course, the word can represent completion, integrations, accomplishment, word travel, or maraming gala, marami kang appointment, o maraming eksena na magdadala sa'yo sa bigger future. And sinasabi sa'yo dito, maging aware ka lang. Awareness, sinasabi sa'yo dito na marami pa rin, kumbaga, marami magsisilbing balakid or maraming ahas sa paligid na susubukin kang buyuhin, susubukan kang, kumbaga, there's a toxic traits talaga, no? Kumbaga, kailangan mo lang mag-ingat at maging aware and conscious, no? So, let's see what is additional messages for love oracle card. What is the love oracle card, angel spirit guides? There's a the dragonfly, adapt, and of course change, no? Kumbaga pagbabago talaga, may pagbabago mangyayari, and of course there's a heal, no? Because there's a dragon and of course the butterfly. So talagang there's a flying high, kumbaga talagang lilipad ka talaga, diba? Kumbaga hayaan mo yung wings mong talagang ilayag, no? Talagang parang hayaan mong lumipad ka sa sarili mong pakpak, ganun. Parang sinasabi doon. And kasi sinasabi dito, there's a, the next phase in healing, in the inner child, or growth and expansion. So, let's see what is additional messages. And of course, self-indulgence. So, sinasabi dito, focus ka sa sarili mo, no? At, kumbaga, time to heal. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito, kailangan ma-appreciate mo yung sarili mo. Kasi the more na-appreciate mo yung sarili mo, the more na minamahal mo yung sarili mo, maraming tao na ma-attract sa'yo. There's an affection tea. Kumbaga, namamagnet mo sila. Ayun yung tinatawag na charm, yung charisma, diba? Kaya galingan mo, diba? Kahit lalaki, babae, tomboy, bakla, or ano man ng gender preferences, self-worth is the key, and confidence is the key to success. Tandaan niya. So, let's see what's the angel's number. Kailangan mahalin mo yung flaws, yung mga bagay na
pangit man sa'yo, no? Kailangan tanggap mo yung sarili mo sa pagiging ikaw. And because there is a 26, I am touchful. You have a desire to succeed and will feel most accomplished when your work benefits others. Your intuitive awareness of what people want allow you to come up with innovative solutions to meet their needs. So, ibig sabihin dito, kumbaga may mga bagay talaga na hinahayaan mong mangyari or there's an moment to unfold, no? Kumbaga hinahayaan mong mangyari naturally, no? Nagiging aware ka na lang at nagiging maingat ka sa pagdidesisyon. Kumbaga lahat ng mga gusto mong mangyari ay na-accomplish mo at nagkakaroon ng success and of course nagkakaroon ng accomplishment. Sinasabi sa'yo dito na kailangan mong pangalagaan yung sarili mo, lalo-lalo na yung ibang tao, no? There is a benefit for you and others na, kumbaga, makakatulong, no? Sa isa't isa, di ba? So, let's see what is the Yin and Yang Oracle card. So, what is the Yin and Yang Oracle card? And of course, there is an, Leo, Aries, Sagittarius, or there's an fire sign din na nasa chart mo. So, ibig sabihin, parehas kayo ng fire sign na Leo, Aries, Sagittarius, na may parehas kayo ng andito, kung may kinalaman sa'yo. And because there is a contracts, career, and commitment. So, ibig sabihin dito, kailangan talaga may commitment, career, and contracts ka pagdating sa mga bagay-bagay, no? Kailangan talaga mayroong settled, no? Kailangan talaga naka-organize or kailangan, kahit hindi man organize talaga as in, or kailangan nyo lang nakaset ng maayos, no? And of course, there's a chemistry. My goodness. Pagdating sa inyong dalawa, may chemistry talaga, no? May kilig talaga at harot sa inyong dalawa. So, let's see what is additional messages. What is additional messages? Oh my God, there's the avoid, no? Sinasabi sa'yo dito, stop, embrace winter and great cosmic calm. So, ibig sabihin dito, kailangan tigilan mo daw yung mga bagay-bagay na alam mo hindi makakatulong sa'yo, no? At alam mong walang benefits, no? At the same time, there's a fall into my arms. Surrender holding the opposites extreme of life. So, ibig sabihin dito, kumbaga, i-surrender mo daw yung mga bagay-bagay, no? Kung ano yung mga pagkakaiba, kung ano may pagkakapareho, sinasabi sa'yo dito na bahala na. Kumbaga, hayaan mong dumalo o hayaan mong mangyari, no? Kumbaga, yun ang, ayun yung kakaibang mangyayari sa buhay mo. Kailangan mangyari ang dapat mangyari. Kailangan, sinasabi lang sa'yo dito, kailangan maging aware ka, no? At sa mga bagay-bagay, kailangan maging practical ka at maging logic at the same time maging optimistic, no? And of course, there's a nature pagdating sa'yo na kumbaga support, no? Pero because there's a victim, some of you nagiging biktima, no? Madalas naaabuso, nasasaktan. And of course, there's an impatient. Some of you nagkakaroon din ng impatient, yung nagiging padalos-dalos, no? Kailangan pag-isipan mo na mabuti. Ito yung kailangan kang maging aware, eh. So, nagiging biktima ka kasi nagiging padalos-dalos ka sa mga decision mo. So, ayun yung sinasabi ko, di ba? Simulat samot pa lang na kailangan mong maging aware sa mga decision mo, sa mga magiging plano mo, sa mga ginagawa mo. Hindi mo kailangan mag-decision agad-agad at maging pala desisyon, ganon. So, let's see what is additional messages. My goodness. What is the Monsology messages? And of course, sinasabi dito, there's and have faith in your dreams. No? Magtiwala ka sa mga pangarap mo. Magtiwala ka sa gusto mong gawin sa buhay mo, 'di ba? Kung ano yung pangarap mo, no, may isa katuparan mo. Basta sinasabi sa mag-focus ka, kumbaga mag-commit ka sa mga bagay na kumbaga gusto mo maisa katuparan. What is the Romance Angels?
Okay, sinasabi dito, getting to know each other, no? Kilalanin mo muna yung isa't isa. Yun nga, di ba? Yung kanina sinasabi pa dito na huwag ka maging paladesisyon, no? Hayaan mong mangyari naturally, no? Kumbaga makiramdam, kumbaga ayusin mo yung emotions mo, hindi dapat maging possessive, hindi maging abusive or something, di ba? Kailangan magbalanse lang, no? Maging balanse ka all the time. At the same time, there's a blossoming abundance. Talaga magkakaroon ka ng kasaganahan dito. And of course, there's an envy. Alisin mo yung ego. And of course, yung mga negative traits mo, yung pagiging possessive or something, yung pagdating sa pag-ibig talaga, no? Kailangan, talagang, kailangan pagdating sa pagmamahal, hindi buhos lahat. And of course, there's a happy family. Magkakaroon ka daw ng masayang pamilya dito. So, let's see what is additional messages. And of course, guys, there's gratitude, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito na, kumbaga nagiging thankful ka kung ano nangyayari sa buhay mo, kung ano may mga nararanasan mo, no? Masayang-masaya ka sa kung ano man yan. And of course, there's a fear, no? Ito yung alisin mo, yung takot at pangamba mo. So, ganoon naman talaga. Hindi natin maalis yung takot at pangamba natin, pero ganun. Ang sinasabi lang siguro dito, kailangan natin magkaroon pa ng i-boost yung confidence natin, no? Para masolusyonan natin yung mga bagay-bagay. Pagdating sa decision, siguro yun, kailangan i-replace mo yung fear, no? Ng awareness, and of course, ng confidence. So, what is additional messages? And of course, there's a support, no? So, some of you, lagi mong tatandaan at lagi mong isipin na ang ating mga angel spirit ay ginagabayan ka at sinusuportahan ka. And of course, there's a family, no? Malakas ang energy dito na maaaring it's either you're family-oriented, or you are a breadwinner, no? Na talagang sumusuporta or gumagabay sa iyong family. So, what is additional messages? And of course, there is a green love, no? Kumbaga, there's a love involvement talaga dito. Kumbaga, malaking factor talaga dito ay yung buhay pag-ibig. And of course, there is a dancing movement, no? Talagang some of you, talagang paggalaw talaga, or yung expressions. Kumbaga, yung kung ano yung nararamdaman mo, talagang nilalabas mo talaga siya. At the same time, there's an emotions. Oh my God. Talaga sinasabi dito na kailangan i-rejuvenate mo yan, no? Minsan, pakalmahin mo yan. No? Wag kang, ayun nga, di ba? Wag kang maging padalos-dalos. So, what is Archangel Michael messages? What is Archangel Michael messages? Go forward fearlessly. No? Magpatuloy ka na walang kinakatakutan. Pero kung sinasabi dito, shield yourself. Protection mo yung sarili mo. No? Minsan kasi, sa sobrang pagiging padalos-dalos mo, kumaga, hinahayaan mo na yung sarili mo, no? Parang, hindi mo na, nakakalimutan mo na yung sarili mo. Minsan, no? Pagdating sa sacrifices, pagdating sa pagmamahal, minsan, natotorture mo or napapabayaan mo na yung sarili mo. Kahit masaktan ka, diba? Alang-alang dyan sa mga bagay na yan. So, sinasabi dito, use your natural healing ability. So, some of you may kakayanan kang pagalingin, no? Yung sarili mong karamdaman. So, ibig sabihin dito, kaya mong pakalmahin yung nararamdaman mo. Even yung mga bagay na, kumbaga, hindi naman siya by spiritual o by medical. So, sinasabi dito na kaya mong emotional, no? Kayang-kaya mo siyang pakalmahin at kayang-kaya mong bumalik ulit sa normal or kayang-kaya mo ibalik ulit yung nararamdaman mo in natural, no? Hindi mo kailangan, ang galing, kumbaga may kakayanan kang dayain yung nararamdaman mo. Kaya mong humarap sa ibang tao na okay ka na kahit hindi ka okay. Ganon, no? So, what is the Jesus loving quotes? And of course, sinasabi sa'yo dito, be a good comfort, your faith has made me whole. So, ibig sabihin dito, maging totoo ka lang at maging mabuting tao ka lang sa ibang tao, lalo-lalo na sa sarili mo. No? Yan tiwala at pananampalataya mo, yung magsisilbing kabuuan mo. No? Diyan na masusukat, diyan makikita ang kahalagahan at diyan ka ipagpapala ng may kapal. So, what is the messages of life? Messages of life. What is the messages of life? My creative power. So let's see. I recognize the creative power of my thoughts. I know that I can use them to build or to destroy. Today, I choose to use my thoughts to create a universe filled with joy and harmony. I will maintain a positive attitude. I have the power to create love and peace. So, ibig sabihin nito,
kayang-kaya mong magbuo at kayang-kaya mong sirain yung sarili mo. So, sinasabi sa'yo dito, nasa sa'yo nakasalalay, no? Ang bagay-bagay pagdating sa sarili mo. Kailangan mong maging balanse, no? Emotionally, practicality. Para rin sa'yo, at para maging maayos yung sarili mo at yung mga taong nasa paligid mo, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito, kumbaga, pakalmahin mo yung sarili mo sa mga bagay-bagay. May mga bagay na, kumbaga, nagiging sanhi, no, ng mga pagkasira or may nagiging sanhi ng pagbabago o pagiging magandang eksena, no? Kumbaga, sinasabi sa dito maging aware and balance sa lahat ng bagay para at least kahit papaano ay magpatuloy ka ng mas maganda at magkakaroon ka talaga ng success dito. Kasi there's a destiny to happen na kumbaga there's a luck is yours, no? Kumbaga talagang in all aspect, no, kumbaga talaga ibibigay sa iyo dito magandang balanse. Kailangan mo lang talagang controlling yung emotions mo. Emotions mo talaga yung nagbibigay sa iyo ng pagkasira. So, yun yung kailangan mong pag-ingatan. So, guys, this reading is weekly gabay for the month of October 9 hanggang October 15 for the sign of Sagittarius. This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang pa makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys. And of course, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalaing kayo ng may kapal. Diyos na ang bahala magbalik sa inyo ng kabutihang loob nyo. And of course guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, comment down below kung sino yung naka-resonate ha. And of course, comment down below your full name, birthday, and of course, location nyo kung asan man kayo sulok ng mundo para sa susunod na reading natin. Baka energy mo na at mahagilap ng ating mga gabay. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye! And babush!